Magandang buhay, bagong Pilipinas! Narito ang mga maiinit na balita na naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at may tunay na serbisyo publiko para sa bayan. Ito ang mga balitang pamamarisan, patnubay mo sa silangan. Sa patuloy na pagpapaigting ng magandang relasyon ng kapulisan at mamamayan para sa isang tahimik, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Matagumpay na isinagawa ang community dialogue sa ating mga kapatid na Muslim ng Tumana, Marikina City, Balongbato, San Juan City at Mandaluyong City. Ang nasabing programa ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Colonel Manan C. Muarif, Chief Salam Police Center DPCR at mga PNP personnel ng mga nasabing istasyon ng Eastern Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta, District Director ng EPD. Itong activities ng community dialogue ay sinasabi natin dito yung pwedeng magawa ng community na pwedeng tumulong sa PNP, sa barangay, sa LGU upang masugpo natin yung problema ng violent extremism and terrorism. Ako'y nagpapasalamat sa programang ito dahil ito ay malaking bagay sa amin, dagdag kaalaman lalo na sa mga Muslim community natin. Kaya maraming salamat po ulit. Ito ay hindi pinalagpas ng ating mga kapatid na Muslim sa mga nasabing lugar sa pangunguna ng kanilang Muslim community leaders. Buong puso nila itong dinaluhan upang ipakita ang pakikiisa nila sa mga magagandang hangarin ng programa ng PNP para sa kaunlaran ng kanilang pamayanan at mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikiisa na isulong ang laban kontra terorismo at kriminalidad sa ating bansa. Ako po ay proud sa ating mga kapulisan dahil po sa kanilang walang humpay na suporta at pakikipag-ugnayan sa amin. Ito po ay hindi lang para sa lahat at sa buong mamamayan ng sa sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. At nagpapasalamat kami sa San Juan Police at sa Salam Police dito sa amin sa Barangay Balongbato, pinagmamalaki ng Police San Juan. Zero criminality po ang mga Muslim dito sa Barangay Balongbato po. Ito ang tinatawag nating Adult Community Dialogue. Ito ay upang countering messaging ang mga kalaban natin. Na-introduce natin sa ating mga kababayan na mga Muslim at non-Muslim. Tinuturuan natin sila at tayo kinakounter din natin sila sa pamamagitan ng dialogo sa ating mga communities. Sa nasabing aktibidad, binigyang diin ng mga kapatid nating Muslim ang pakikisa ng Muslim community sa mga magagandang hangarin ng bawat proyekto ng PNP. Sa patuloy na pakikisa ng Eastern Police District para sa nationwide simultaneous earthquake drill for calendar year 2024. Sabay-sabay na nakidak, cover and hold ang mga kapulisan nito. Eksaktong alas 9 ng umaga nito lamang Huwebes. Pagkadinig pa lang ng paunang bell ay agad na nagdak, cover and hold ang mga kapulisan bilang paunang dapat gawin sa tuwing may lindol. Ang iba sa kanila ay nagtago sa ilalim ng mesa sa kani-kanilang mga upuan at nagtakip ng mga ulo na malayo sa mga bintana o sa alinmang mga bagay na maaaring mabasag, mahulog na magdudulot sa kanila ng pinsala. Pagkatunog naman ng pangalawang bell, ay agad namang lumikas ang mga EPD personnel sa kanilang mga opisina at tumungo sa pinakaligtas na lugar at nagtipon-tipon sa harap ng EPD headquarters. At mula doon ay nagkaroon naman ng head count ang bawat opisina upang alamin kung kumpleto ang lahat at wala nang naiwan sa nasabing gusali. Ang nabanggit na earthquake drill ay sabay-sabay ding isinagawa sa iba't ibang himpilan ng pulisya ng EPD. Layunin ng isinagawang aktibidad ay sanayin at mabigyan ng tamang kaalaman ang bawat miyembro ng EPD kung ano ang mga dapat gawin kung sakaling darating ang gantong mga kalamidad, lalo na ang tamang pagsasagawa ng 5 phases of earthquake drill, ang alarm, response, evacuate, assembly, at head count. Ang layunin po ng ating earthquake drill ay upang magkaroon ng kaalaman, tamang kaalaman ng ating mga kasamahan, pati rin ng taong bayan kung anong tamang gawin in case na
magkaroon ng earthquake or the big one na tinatawag. So far naman po, this is my third time po mag-critic. So yung improvement naman po, na nagkakaroon naman po. So meron tayong mga minor lang. So ganun pa rin po, like nang sinabi ko kanina, pag sinabi po evacuation, wala na pong babalik. So lahat po tayo dapat sa labas kasi baka mamaya magkulas po yung building or structure. So lalo pa po tayo magkakaroon ng casualty. Mahalaga ang mga ganitong gawain upang maging handa at alerto ang lahat kung may darating man na mga kalamidad. Dahil iba ang may alam at may pakialam upang mas maraming buhay at ari-arian ang mailigtas. At higit sa lahat, laging magdasal sa Panginoon na siyang may lalang ng lahat. Sa pagliligtas ng buhay sa hindi inaasahang mga pangyayari, mahalagang may sapat na kaalaman at abilidad ang ating mga kapulisan sa pagresponde sa mga ganitong sitwasyon. Kaya naman isinagawa sa Pasig City Police Station ang Basic Life Support and Standard First Aid Training para sa mga kapulisan nito, kasama ang mga miyembro ng Special Operations Network for Assistance and Rescue o SONAR. Ang nasabing training ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Colonel Hendrix B. Mangaldan, Chief of Police ng Pasig City Police Station, kasama si Mr. Ramon S. Fernando Jr., President ng SONAR. Layunin ng nasabing training na sariwain at madagdagan pa ang kaalaman ng ating mga kapulisan sa pagbigay ng paunang lunas upang maraming buhay ang mailigtas. Huli sa drug bypass operation ng EPD Drug Enforcement Unit sa Pasig City ang dalawang drug suspect na kinilalang sina alias JP, 32 anyos, at alias Janica, 30 anyos. Matapos masabat mula sa kanila ang 7 heat sealed sachet na hinihinalang shabu na tinatayang nasa mahigit kumulang 37.90 grams. Narecover din ng mga otoridad mula sa mga suspect ang pera na ginamit sa transaksyon. Matapos maimbentaryo ang mga nakumpiskang ilegal na droga at dokumentasyon, agad ding na i-turn over sa Pasig City Police Station Custodial Facility ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon at proseso ng kanilang kaso. Samantala, ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya din ng EPD Forensic Group para sa masusing eksaminasyon. Kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng dalawang suspect. At yan po ang mga nagbabagang balita mula sa distrito ng Mahusay. May profesionalismo at disiplinadong pulis, ang Eastern Police District. At kami po ang inyong tagapagatid ng balitang pamamarisan. Ako po si Police Executive Master Sergeant Cherry Andy Tomas. At ako naman po si Police Staff Sergeant Reyma B. Castillo. Tunay na pamamarisan, Police EPD yan, ang patnubay mo sa silangan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka!